So, good day po sa ating mga viewers. It's me again, Olive, your site locator dito po sa Greenfield Realty po. Bali, for today's video, nandito po kami sa Tagkawayan, Quezon, kung saan bibisita po kami ng property na may sukat na 12 hectares. So, ito pong property na to, I'm sure magugustuhan po ng mga buyers po natin na nag-aabang po ng mga murang property po along Barangay Road. So, panoorin niyo po itong video na to. I'm sure magugustuhan niyo po. And then ito po ay murang-mura lang po So ito po yung pinaka road. Mamaya babalikan ko po yan. Explain ko sa inyo about dito sa road na to na dinaanan po natin para po makarating po tayo dito sa mismong property. Pero mamaya na po yan, later na po yan So dito ko muna gustong mag-vlog sa mismong pinaka area. Ayan, kung saan may bahay na kasama ang ating property na bibisitahin for today. So yan, bago po tayo magsimulang mag-vlog, kung sakali magustuhan nyo itong property na to, pwede nyo po kami message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. So ayan, simulan na po natin yung ating vlog for today. So tara po, samahan nyo po ako. Ikutin po natin si 12 hectares, isang napakagandang property. So yan, bali nandito na po ako sa may pinaka loob ng property. Pero ito pong property na to, ito po ay kagaya ng nasabi ko kanina, ito po ay along Barangay Road kung saan meron po tayong mahabang frontage na naglalaro po sa 150 meters po So mamaya papakita ko yan pag lumabas na ako dun sa may pinaka road. So ito pong property na to, ayan po, may kasama na po siyang bahay. Bali, explain ko muna po about dito sa bahay po na to. Ito po ay ayon po sa nakatira dito na hindi naman po sila tenant at sila po ay nakitayo lang po talaga po dito. So yan daw po ay pababayaran na lang po nila oras na magkaroon ng bentahan. So willing naman po silang umalis. Wala naman po magiging problema po sa kanila. So tara, ikot muna tayo para makita po natin yung kagandahan ng property. So tayo po meron po tayong mga nasa 5 puno ng malalaking mangga. And then marami rin pong puno ng saging din po dito sa area. Ito po ay meron din kasamang palayan. At lapit tayo para makita natin. Siguro nagtanim si tatay dito ng luya, kaya may ganito. So lakad tayo para makita natin yung palayan na 8 pitak. Ayan, ito na po yung pinakapalayan. And then kung mapapansin nyo po yung pinaka-poste po niya, kasama po iyan dun sa frontage po na naglalaro nga po sa nasa 150 meters po. So kung halimbawang nandun tayo sa may pinaka-road doon, ito pong palayan na to ay sakop na po yan. Tapos po, ito po yung pinaka-barangay road po natin. So itong property na to, almost complete na po ito. Meron na po itong source ng kuryente. Ayan. Tapos may sapa rin po dito sa may loob mismo ng property, dun sa may bandang likuran. And then may bahay na rin po. Ayan, meron tayong source ng tubig kung saan meron naman poso dito sa loob ng property na pinagkukuhanan po nila owner ng kanilang inumin. Tapos ang dami pang garden ni tatay, Ang ganda. And then itong palayan po na to, ito po ay natataniman po nila ng 2 beses isang taon. So ito po ay umaani po ng nasa 17 kaban. Yun po yung malalaking sako na, yung bimig kung tawagin po. Yan po ay sahod ulan lang kasi medyo malayo po yung sapa para makakuha tayo ng tubig. And then alam ko po, meron po doong tubigan, pero need na magkaroon po ng motor para umakyat yung tubig. So pwede naman tayong lumagpas sa 2 hanggang 3 taniman po kung sakali po mapoprovide po natin yung pinaka-motor niya. So walang pambili sila tatay, kaya hindi nila masyadong na aanihan or na tataniman tong palayan na to.
So yan, ikutin po namin yung pinakalikod po ng property. Ano. So ito po yung ulit yung bahay ni nila nanay. Yan. And then ito po yung sinasabi ko sa inyo, may source na po ng tubig dito na pinagkukuhanan nila ng inumin. So may poso na po siyang kasama. Poso at balon. So malakas po yung agos ng tubig dyan. And then kagandahan po nitong property na to, ang dami niyang fruit bearing. So may makikita po tayo mga langka, bayabas, mangga, daranghita, kalamansi. Yan, ang dami. Tapos may mga kakao. Yan. So medyo masukal lang po. Ano, ang kagaya po ng nasabi ni tatay, hindi na rin po niya naaasikaso yung property. At medyo may edad na po siya. And then sa lawak po talaga nito, talagang hindi niya na halos matabasan. So talagang masukal po siya. So yung property po, buhat po dun sa kalsada. Siya po ay kapantayan ng Barangay Road. Pero pag habang pumapasok ka papunta sa likod, medyo nag-slope ka po katulad nitong nilalakaran po namin. Pero gradual naman dito sa kalagitnaan, pero hindi ko po alam dun sa ibang part ha. Sobrang laki po kasi, so hindi ko po sinasabing ito po ay gradual yung pagka-slope niya, or hindi ko rin po masasabing totally flat. So maganda po ang tayo ng property, yun lang ang masasabi ko. So tara, ikot tayo. So yan, bali medyo pumunta kami sa may part na likod, pero medyo masukal po. No? Zoom ko na lang. Ayan. So itong mga niyugan nito kasama po yan. So bali estimated po ni tatay, ito pong niyog na to ay naglalaro po yan sa nasa 1,000 kapuno. Pero ang kagandahan ng mga niyog natin, hindi pa siya masyadong mataas. So takaran pa kung tawagin dito, no. So yan po ay naglulukad ng nasa 500 kabuo. So buo na lang po niya pinapa-harvest. So ang sabi po niya, siya po ay nagkokobra or nagneneto po sa 2,500 pesos. Ayan po, tuwing 45 days po yan. So ayan po yung mga niyog niya. Ayan, ang ganda. Hile-hilera. So hindi ako makapunta, masyadong masukal. Tapos sa dadaanan ko, may tumatahol pang aso. So dito po, flat siya. So ang property natin is umaalon po. So may part na flat, and then mag-slope, and then nag-flat ulit. Katulad to area na to, flat yan. And then pagdating doon, mag-slope po tayo. So napaka-gradual naman. Yan, sako po yung mga na yan. Mga medyo mataas na part na yon. So doon siguro mga upland na ng konti. Hindi natin mapuntahan. Sobrang sukal, pero napakaganda ng property. Kitang-kita po natin yung niyugan niya. So dito po ako galing, naggilid lang po ako dun sa may daan na yan. So bumaba po ako ng konti. So yun yung sinasabi ko sa inyo na nag-i-slope tayo. So yan, labas po ako nung pinaka-unahan po ng property. Doon sa may pinaka-unahan ng frontage niya. Kung saan nakatayo po yung bahay ni tatay yan. So papalabas naman po ako. Para makita ko yung ibang part, dito ako magbabaybay sa may pinaka-road. So makikita ko po yung ibang part na medyo malinis. So itong nilalakaran ko po na to, ito po sakop na rin po to ng property ha. So dito po sa part na to, ito yung sinasabi ko sa inyo, kapantayan po siya ng pinaka-road. Ayan oh, flat po. So doon lang medyo nag-slope doon sa may dulo. So tara, lalakad tayo para makita natin yung ibang part. So ito po nilalakaran po natin. Ito na po yung kahabaan ng frontage niya. So magigilid na lang po tayo. Medyo talagang masukal kasi dun sa may pinakalikod. So ito pong property na to is almost nasa 10 kilometers away from National Road po tayo. Kung saan nandoon po yung McDonald's, and then yung pinaka bayan po niya, yung pinaka town proper.
So yan, ang ganda naman dito sa harap. O, kitang-kita naman po natin yung kagandahan ng area. So sa haba ng frontage nito, ang ganda nitong property na to. So sa mga naghahanap po ng mga property na gusto ay pagbaba, nandun na po yung pinaka-property niya. Ito yung mere-recommend ko po sa inyo. Ang kagandahan pa po nito, dito sa may unahan, kapantayan lang po talaga siya. So meron may mga slope area, and then may mga matataas na part. Nasa likod na po iyon. So dito sa harap, kahit saan pwedeng ipasok ang sasakyan, hindi ka matatakot na palusong or paahon. Hindi lang talaga ako makapasok. Sobrang ang daming ulingin. Yan, ang daming mga pwedeng ulingin. So nandito na po ako dun sa may pinaka-end po ng frontage, kung saan, ayan yung kanginang pinakita ko sa inyong palayan. So ito pong niyugan na yan, sakop pa po yan ng property. Hanggang doon pa po sa may pinakadulo yan. So hindi ko lang po talaga siya mapuntahan. Pero tatry kong mamilapil mamaya, para makita natin yung ibang part. Yan, hanggang doon pa po yan sa may pinaka parang mataas na part na yon. So I think ito po, i-rate ko po nasa 50% po yung flat natin, and then nasa 30% po yung slope, and then kung makikita po natin yung matataas na area na yan, yan po ay nasa 20% na lang po yung medyo upland po natin. So hindi naman siya totally upland, talagang medyo masukal lang, kaya hindi natin makita po talaga yung kung gaano siya ka-elevated. So sa ako po yung palayan na yan So, explain ko naman po about dun sa pinaka-road natin. Ang road po natin is semi-cemented po. So, meron part na sementado na, and then may mga part po na hindi pa. Pero, ang kagandahan lang po kasi nung road po natin, medyo mabuhangin siya. So, hindi siya naiistakan ng tubig. So, napakagaan po ng pagpunta dito sa may pinaka-area. Zoom natin para mas makita natin. Yan, dami. So ito na po yung pinaka-line po ng kuryente po natin Ayan. So ayun yung mga kasama ko. Bali nakapark pa rin po kami sa may pinaka-road po So naghahanap pa rin po kami ng mapapasukan. Talagang medyo napaka-sukal pati dito sa may harapan. So may nakita akong medyo malinis dito sa may end naman po ng frontage, dito sa may unahan. So ayan, sakop pa po yung mga niyog na yan. Kung mapapalinis po natin tong property na to, napakagandang tong property na ito. Ito po ay pwedeng ipalinis po. Kung sakali magugustuhan nyo, pwede nyo po ipalinis to. Ipauling nyo po yung mga hardwood na nandito. So magkakapera na po kayo. Malilinis pa po tong property na ito. So pantayan pa rin po Ayan, pantayan pa rin po sa may pinaka-road po natin. Ayan. So ito po property na to, explain ko lang po about dito sa documents. Ito po ay TCT title. And then ito po ay patay na po ang may-ari, and then ang nagbebenta na lang po is 8 magkakapatid na buhay naman po silang lahat. So magkakaroon na lang po tayo ng extrajudicial para po doon. So price reveal po tayo mga ka-farm. Ito po ay binebenta po ni seller sa halagang 45 pesos per square meter. So yun naman po ay slightly nego na lang po tayo. So yan, napakagandang property.
Bali, ang travel time po natin, kung manggagaling po tayo sa Manila, ito po ay nasa 7 hours po tayo magta-travel para makarating po tayo ng Tagkawayan, Quezon, ano. And then, dahil po sa mga binubutas na diversion road, katulad po nung Manila to Tagkawayan, so malilesen na po tayo ng oras. And then, Tagkawayan to Bicol. So, makikita po natin yan dun sa may bandang unahan po yung mga diversion road na malapit ng matapos na tatagos po sa Manila. So, sa mga naghahanap po ng property na around Tagkawayan po, kagandahan po nito, malalapit na po to sa Manila. So flat pa rin dito, usod-usod pa tayo. Gusto ko talaga makahanap ng mga daan na pwede nating daan para makita natin ng masyado tong property na ito para maikot natin, pero talagang masukal talaga. Medyo may edad na din po kasi si tatay, so talagang sabi nga niya hindi niya na kayang tabasan. So explain ko lang din po about po dun sa bahay na nakatayo kung saan nakausap ko po si nanay at si tatay. Bali po sila po ay nag-apply na rin po sa agrarian. So binigyan po sila ng kalahating hektarya na mababawas po dito sa may property. So naka-apply na po yan. So yun po ay mababawas automatic po sa ating bibilin po na property po na ito. So yung bahay naman daw po, kung sakali daw po magustuhan ng may-ari, pwede na rin naman bibili, pwede na lang din po na pabayaran na lang po nila para po mabalik lang daw po yung pinampagawa nila. So willing naman po sila. And then kung sakali pong maaprubahan ng agrarya ng kanilang kalahating hektarya, sinasuggest po namin or sila din naman po mismo ang nagsabi na sa tabihan na lang sila or sa dulo na lang ng property. So hindi po masisira ang ating frontage. Or hindi sila lalagay po sa may pinakagitna po. So napakagandang kausap po nila tatay at nanay. So walang problema. Nalabas na ulit ako dito sa may pinakadulo ng frontage ng property. Ayan po, bali isang magandang property na naman yung na-visit natin for today na merong mahabang frontage. And then malaki yung cut. Pero magandang tayo ng lupa, pinakatayo ng property, napakaganda po talaga. So, kung halimbawa po magustuhan nyo po ito, pwede nyo po kaming i-message sa aming WhatsApp and Viber po ulit na mag-a-appear sa inyong screen po. So, about naman po dun sa mga details na hindi ko po masyadong nabanggit, meron po kaming description sa baba, so pakiclick na lang din po iyon. So, yan po. Thank you po.